Welcome to Heart to Heart with Mama Colleen. Mama Colleen, share ko lang po yung story namin ng live-in partner ko. Gusto ko lang pong may malabasan ng sama ng loob at nais ko lamang po ng may makausap. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Jean. At ito po ang aking kuwento. Mama Colleen, 16 years po kami na mag-live-in at meron po kaming 2 anak. Isang babae na 14 years old at isang lalaki na 8 years old. Mama Colleen, sa 16 years po naming pagsasama, nahuli ko na po siya na may nilalanding babae. Dati po, buntis pa ako noon sa pangalawa naming anak. Oh no! Ka-work niya po yung babaeng nilalandi niya. FYI lang, Mama Colleen, isa pong bi ang live-in partner ko. Alam ko po yun at mahal ko po siya kahit po na ganun siya. Minahal ko po siya ng lubos. Tinanggap ko kahit na siya po ay bi. Sa 16 years po namin, responsableng tatay naman po siya sa mga anak namin. Hindi po siya nagpapabaya. Napaka-sweet din po niya sa mga anak namin. Kala ko po, perfect na po yung pagsasama namin. Kumbaga normal lang naman po, diba, sa isang relasyon yung mag-away, magtampuhan, masaya kami. Uuwi siya galing work. Nakikita kong excited siyang umuwi para makita at makasama kami galing sa trabaho niya. Ilalabas kami, may family bonding, everyday off niya. Mga ginagawa po ng ordinaryong pamilya. Kaso, Mama Colleen, dumating po yung pagsubok sa amin. 2021, nalaman po namin na may sakit siya. Kala ko po, mas lalong tatatag ang pagsasama namin. Kasi mas lalo ko siyang kinapitan nung nalaman ko na may sakit po siya. 2022, medyo nanlalamig na po siya sa akin. Oh no! Nafe-feel ko po yon at lagi siyang late kung umuwi at palagi na rin po niyang hawak yung kanyang cellphone na hindi niya po maiwan-iwan. Na iba na rin din po siya, kaya nagtataka na po ako noon. To make the long story short, Mama Colleen, nahuli ko po siya. At hindi po sa babae. Nahuli ko siya sa bakla pa po. Oh no! Ganito po yung sitwasyon ko at napakahirap po sa akin. Magkasama po kami sa iisang bahay dahil po ang mga anak namin ay nag-aaral po sa Maynila. Gustong-gusto ko na po na umalis sa kanyang poder nang sa gayon po makapag-move on na po ako ng tuluyan sa kanya at sa sakit na dinulot po niya. Kasi po araw-araw po kaming magkasama, nakikita ko po yung mga ginagawa niya na inuumaga na ng uwi. Napakasakit po sa loob ko pero hindi na lang po ako kumikibo. Doon po sa bakla, alam niya, aware siya na pamilyado na po yung nilalandi niya. Pero patuloy pa rin silang dalawa. Oh no!
Sana'y makarma po siya sa ginagawa niya. Yun na po yung iniisip ko sa kanya. Masama na kung masama ang hilingin ko, pero yun po ang gusto kong mangyari. Kasi po, ginawa ko na po ang lahat. Kinausap ko na po yung bakla na yon para lang po hindi tuluyang masira yung pamilya namin. Pero wala po siyang ginagawa. Hindi niya po tinatantanan yung live-in partner ko hanggang sa ako na lang po yung sumuko. At naisipang bitawan na nga yung live-in partner ko dahil sobrang durug na po ako. Nagagawa na po akong saktan ng live-in partner ko every time na nag-aaway kami. Na dati wala namang ganun. Yung tipong isang araw po, binuhusan pa po ako ng kape sa mukha nung kami po nag-away na dalawa. Oh, no! Napakasakit isipin na nagagawa niya sa akin yun dahil lang dun sa bakla na yun. Yung bakla na yun na naibibigay niya lahat ng pangangailangan ng live-in partner ko. Material na bagay, pera. Kaya siguro gano'n na lang din kahumaling yung partner ko sa kanya. Mama ko, naguguluhan na po ako. Sa totoo lang, hirap na rin po ako. Yung para na akong mababaliw. Na nagdarasal ako na sana makayanan ko na makapag-move on para sa mga anak ko. Imagine, 16 years ko siyang kasama. Pero ipinagpapalit niya na ako sa iba at sa bakla pa. Oh, no! Mama Colleen, maraming salamat sa pagbasa ng mensahe ko. Muli, pakitago na lang po ang aking tunay na pangalan. Ito po si Jean, hindi niya tunay na pangalan. At ito po ang kaniyang kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Nakakabaliw naman talaga, no? Kasi ibinigay mo na ang lahat, pero bakit ganon hindi pa rin sapat? You provided him with so much love. You completed him by giving him the child na pinapangarap niya, the family na pinapangarap niya, the home na pinapangarap niya. Yet, it is not enough. Naakala mo, kapag nabigay mo na yung mga yon, yung pamilya, yung anak, yung tahanan, okay na, no? Akala mo may happy ending na. Pero wala pa pala. Hindi pala yun assurance sa panghabang buhay. Hindi pala yun yung assurance na hindi ka na niya iiwan. Oh, no! Yun yung nakakalungkot, yun yung nakakadurog ng puso. Na parang marirealize mo sa mundong ito, wala pala talagang assurance, no? Oh, no! Na kahit pala gawin mo yung lahat, sadyang may mga tao na hindi ka pa rin sapat. Oh, no! Yun yung masakit at nagigets kita kung bakit nasasaktan ka ngayon, kung bakit tila gumuho yung mundo mo ngayon. Dahil parang kanta lang yan. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Oh, no! Pero ito yung gusto kong sabihin sa'yo. Kung sa tingin mo it wasn't good enough, mali ka sa inaakala mo. Dahil yung ginawa mo is for me, tama lang. For me, walang kulang. For me, sapat na. And for me, wala kang dapat pang hinayangan. What you did is right
what you did is tama lang. Ngayon kung meron mang pagkukulang dito, kung meron mang may mali dito, it is not you, but it's Him. Huwag kang manghinayang sa mga efforts na ginawa mo. Huwag kang manghinayang sa mga lahat ng binitawan mo, lahat ng paghahangad mo. Kasi kung may dapat mang manghinayang, yun yung taong ikaw ay sinasayang. Ngayon, nawawala na yung respeto dahil kay bakla. Ngayon, sinasaktan ka na niya ng dahil kay bakla. Ngayon, nagiging masamang tao ka dahil sinusumpa mo na si bakla, sana karmahin. Sana balikan ng masamang karma. Na dati, wala ka namang ganyang attitude eh. Kumbaga, lumabas yung pagiging evil mo because of this person. Alam mo, masasabi ko na lang sa'yo, please pray. Magdasal ka na lang na sana hindi ka na makapagsalita ng hindi maganda. Sana hindi ka mag-transform into a real beast. Magdasal na sana gabayan ka pa rin ni Lord na hindi ka makapagsumpa sa iyong kapwa. Kasi at the end of the day, ikaw lang din naman yung nasasaktan. Ikaw lang din naman ang mahihirapan. So ipagdasal mo na lang na, Lord, tulungan mo kong ma-let go yung sama ng loob ko. Lord, tulungan mo kong alisin yung galit sa puso ko. And Lord, wag mo kong hayaang mag-transform into a total evil nang dahil sa mga taong ganito. Kasi yun ang kailangan mo. Yung maging okay pa rin, yung maging kalmado pa rin sa kabila ng bagyo na nararanasan mo. Kasi sabi mo nga, kailangan mong magpakatatag para sa mga bata. Kailangan mong labanan yung kahinaan na ito, again, para na lang din sa mga bata. I know, no, mahirap tanggapin na i-let go itong taong ito kasi kasama mo siya halos buong buhay mo, halos half of your life. Kasama mo siyang nagplano, naranasan mo yung pangarap mo na masayang pamilya. Pero sa isang igla, parang si Thanos. 'Di ba? Si Thanos kumlik lang, nawala lahat, nag-wipe away lahat. Sa ngayon, ang sakit-sakit pa. But this is, ang sigurado si Mama Colleen, darating ang araw, matatanggap mo rin yan. Darating ang araw, marirealize mo na it's really time for you to accept the fact na nagloko yung partner mo, sumama sa iba, na overwhelmed kay bakla. Na kailangan mong magpadayon sa buhay. Dahil hindi kailangang umikot yung buhay mo sa kanya habang buhay. Dahil meron kang 2 bata na sa'yo ay umaasa. Merong 2 bata na mas kailangan mo ng tutukan ng atensyon ngayon. Kesa ubusin mo yung energy mo sa lalaking nasilaw lang sa pera ni akla, ayun, sumama na. So please, pray ka na lang. Kung gusto mo pang ilaban si partner, sige, ilaban mo. Nasa sayo pa rin ang baraha. Kung nais mo pa rin laruin kung ano yung baraha mo ngayon, go! Pero gusto lang kitang i-remind na sana maglagay ka rin ng limit. Maglagay ka rin ng marka kung hanggang saan ka lang dapat para hindi ka totally maubos, hindi ka totally madurog. Because you need to save some energy din. Again, para sa sarili mo at para sa mga anak mo. Kung masyado nang masakit, kung masyado nang nagdurugo, oras na para gamutin ito. Huwag mong hayaan na maubos ang dugo mo.
hanggang pati sa mga anak mo, wala ka nang maibigay dahil naubos ka na sa partner mo. Alright? So prayer is the powerful weapon na pwede mong gawin ngayon. Forgiveness, hindi sa taong nagkasala sa iyo, kundi forgiveness to yourself. Dahil nagkakasala ka na, nagiging monster ka na, nagiging demonyo ka na, nakapagsasalita ka na ng hindi maganda ba? So patawarin mo yung sarili mo. Again, ikaw ay sapat. Wala kang kulang. Sadyang yung partner mo nasisilaw sa kung ano man ang ino-offer ni akla ngayon. Tama na yung effort mo, okay na yon. Mag-pray na lang tayo, magpakatatag para sa mga bata. Ka-winner! Mahirap mag-let go. Lalo na kung mahal na mahal mo. Pero wala tayong magagawa eh. Sometimes, letting go ang tanging paraan para magpatuloy sa buhay. Ito po ang kwento ni Jean. Hindi niya tunay na pangalan. Kwento ng isang babaeng naagawan ng partner, inagawan ng bakla. Ano nga ba ang dapat gawin ni Jean? Oras na para ikaw naman ang magsalita. Makisawsaw sa kanyang pinagdadaanan. Speak from your heart. Sa aking pagbabalik, ikaw naman ang bibida. Dito, sa Heart to Heart with Mama Colleen. 0977 7000 915. When you speak from your 91.7